Aba, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Sa mundo natin, iilan lang ang nagiging masaya hanggang sa huli. Iilan lang ang nagkakaroon ng pagkakataon para makatagpo ng tunay na magmamahal sa kanila. Yung pagmamahal na walang pinipiling edad, kasarian, o kahit kakulangan sa katawan. Kasi kapag mahal mo. Walang pero-pero, walang atrasan. Kaya lang, sa isang taong tulad ko, ang pakiramdam ko ay imposible nang maranasan ko pa yon. Popoy at Asmin, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Romy. Simpleng tao at may mataas na pangarap. Pero dahil sa isang aksidente, ay nawala ng parang bula ang lahat. 20 years old pa lamang ako noong naging baldado ang mga paa ko at magmula noon ay hindi na ako nakalakad pa. Sobrang hirap dahil naging limitado na ang kilos ko. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko pero sinasabi ko sa sarili ko na may dahilan ng Diyos kung bakit nangyari yun sa akin. Hinintay ko ang sagot sa mga tanong ko at hindi ko inakala na darating pa yun sa buhay ko. Dahil isang araw, ano ba yan, Joseph? Kanina ako pa kain ng kain ha. Wala ka bang kabusugan? Ano ka ba? Minsan lang magpa-party ng ganito si Mayor. Susulitin ko na. Walang pagkain sa bahay. Ikaw, bakit hindi ka kasi kumakain? Busog na ako eh. Dami ko nakain na spaghetti. Sabihin mo lang kung may gusto ka pa. Kukuha kita ng pagkain. Sige lang, salamat. Ba talaga si Mayor, no? Trip lang kung magpa-party. Sana ganun din ako kayaman para araw-araw party sa bahay. Ba? Maghanap ka muna ng matinong trabaho tsaka mo isiping magpayaman. Dahil walang mangyayari sa buhay mo kung palagi ka lang naghihintay ng swerte. Hanapin mo, hindi yung inihintay mo. Jesus, ano ba akala mo? Hindi ako naghahanap. Halos lahat na yata ng pabrika dito sa atin, na-applyan ko na pero wala pa rin. Eh paano ka naman kasi matatanggap? 2 buwan ka palang nagtatrabaho, nagre-resign ka na agad. Kung ako siguro walang diferensya, nako sinasabi ko sa'yo, wala ako dito dahil nagtatrabaho ko. Yan ka na naman eh. Sino ba nagsabi sa'yo na may diferensya ka? Nabusog ka lang, naging bulag ka na eh. Tingnan mo nga ako, naka-wheelchair. Hindi nga ako makapagsayaw eh. Okay lang yan. Eh, kumpleto pa naman yung 5 senses mo. Kumain ka na nga lang dyan. Joseph, nakikita mo ba yung babae na yun? Saan? Yan o, yung naka-puting blouse. Ah, yung naka-shades? Siya nga. Ganda, no? Bakit naka-shades siya? Wala namang araw ah. Minsan talaga, Insan. Hindi ko alam ang takbo ng utak mo eh. Di ba obvious? Ang galing. Na hindi siya nakakakita. In short, bulag. Tsaka si ano yan? Si Angie. Angie. Kapatid ni Nina. Galing daw Samar, tapos dito natitira sa probinsya natin. Sandali, halapitan ko lang. Tapos papupuntahin ko na lang. Sige. Dito na sila. Hi. Hello. Ito nga pala si Romy, pinsan ko. Tapos ito naman sina Nina at Angie. Hi. Hello. Sweet dance na. Tara, sayo tayo, Nina. Sige na ate, sumama ka na. Ako nang bahala dito kay Angie. Sige. Tara. Alam mo, kahit bulag ako, nakakaramdam ako may nakatingin sa akin. Ay, sorry. Ngayon lang kasi kita nakita dito eh. Kahapon lang kasi ako dumating galing Samar, tapos saktong may sayawan daw dito, kaya ayun, sinama ko ni Ate Nina. Oo, nasabi nga sa akin kanina ni Joseph. Oh, bakit hindi ka nag-aaya ng babaeng isasayaw? Ang ganda pa naman ng kanta, oh. Paano ko naman gagawin yun? Bakit hindi ka marunong sumayaw? Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, paano ko gagawin yun eh, naka-wheelchair lang ako. Ha? Bakit? Na-aksidente ka ba? Oo. Ay, ganun ba?
Okay ka na ba ngayon? Ano bang nangyari? Nagtatrabaho kasi ako bilang construction worker. Kaso, aksidenteng gumuho yung building tapos nabagsakan ako ng bakal sa binti. Ayun. Grabe. Hindi na ako nakalakad pero okay naman na ako. Nagpapasalamat na lang ako dahil buhay pa ako. Yun na nga lang. Dapat lang na magpasalamat ka. Maging masaya pa rin tayo kahit na may mga pagkukulang sa atin. Wala naman kasing taong perpekto, di ba? Lahat tayo may kakulangan. Depende na lang kung paano natin i-handle yun. Maganda yung sinabi mo. Ikaw, na-aksidente ka rin ba kaya nabulag ka? Hindi. Mula pagkabata talaga, hindi na ako nakakita. Pinanganak na raw akong ganito. Dahil sa wala naman kaming pera pampa-opera, hindi na talaga ako nakakita pa. Hindi ka ba nalulungkot sa kalagayan mo? Hindi naman. Siguro nasanay na lang ako na ganito na ako. Saka bakit pa ako magmamaktol, diba nakakahinga pa naman ako. Nakakarinig, nakakapagsalita. Paningin lang naman ang nawala sa akin Kaya masaya na ako. Alam mo, nakakabilib ka. Hindi ka tulad ng iba na, di ba, galit sa mundo dahil sa nangyari sa kanila. Ganon. Ayoko naman kasing aksayahin yung oras ko sa galit kung pwede naman ako magpasalamat sa kung anong binigay sa akin ng Diyos, di ba? Tama. Nakakabilib ka talaga, Angie. Alam mo, nakakahawa yung pagiging positive mo sa mundo. Salamat. Ay nga pala, may party sa bahay namin Birthday ng tatay namin. Punta ka ha. Isama mo na rin si Joseph. Sigurado kang okay lang? Oo naman. Kakilala naman ni ate si Joseph saka kahit pa paano, magkakilala na rin tayo. Hindi ba pwedeng magkaibigan na? Pwede. Maganda, mabait, mahinhin. Ganyan ko kung i-describe si Angie. Popoy at Asmin, parang wala lang sa kanya ang kondisyon niya. At doon niya ako napahanga. Nasabi ko pa nga, paalang ang nawala sa akin. Naranasan ko pa rin ang makalakad kahit papaano, pero si Angie, ni minsan sa buhay niya, ay hindi niya nakita ang paligid niya. Magmula noon ay naging malapit ako sa kanya. Palagi ko siyang pinupuntahan sa bahay nila dahil si Joseph naman ay nililigawan ng kapatid ni Angie na si Nina. Yun ang ginamit kong paraan para makita ko palagi si Angie. At hindi nga nagtagal ay nahulog ang loob ko sa kanya. Noong una, medyo kinakabahan at natatakot pa ako. Pakiramdam ko kasi ay hindi ako magugustuhan ni Angie. Pero nagkamali ako dahil pinayagan niya akong ligawan siya. Popoy at Asmin, wala akong sinayang na panahon. Ipinaramdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ginawa ko ang lahat para lang mahalin din niya ako, tulad ng pagmamahal ko kay Angie. Ay, napaka-presko naman dito. Thank you sa pagdala sa akin dito Wala yun. Ayaw mo bang maligo? Hindi na. Wala kang kasama dito Tsaka hindi rin ako mag-i-enjoy. Hindi naman ako makakalangoy Ganon? Dati, tinatanong mo ako kung malungkot pa ako sa buhay ko. Ikaw naman ang tatanungin ko ngayon. Hindi ka ba nalulungkot na hindi ka na nakakalakad? Dati oo. Pero ngayon hindi na. Bakit? Nandiyan ka na Ikaw yung mga hirit mo na naman. Ay, totoo naman Simula nung makilala kita, nagbago na yung takbo ng buhay ko. Paano naman nabago ng isang babaeng hindi nakakita ang buhay mo? Tingnan mo nga ako. Wala akong ideya kung anong itsura mo. Hindi ko nga alam kung ano itsura ng mundo Hindi ka pa nagdadalawang isip sa panliligaw mo sa akin? Bakit naman ako magdadalawang isip sa'yo? Mata ba ang nagmamahal? Hindi ba yung puso naman? Sa bagay. Pero mahihirapan ka lang sa akin, Romy. Magiging alagain lang ako sa'yo. Kaya nga ako nanliligaw at umaasa na makuha ko yung matamis mong oo kasi gusto kong alagaan ka. Gusto ko ako magiging mata mo para makita mo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Hindi ka ba magsasawa na gawin yun sa akin? Hindi.
At kahit kailan, hindi mangyayari yon. Sarap ng tubig! Tara, ligo tayo! Ay, sorry. Naka-istorbo ba ako? Oo, kaya ikita mo ang seryoso yung pinag-uusapan ng dalawa. Sorry na. Kung mag-uusap kasi kayo ng seryoso, wag dito. Doon kayo sa malayo. Kita nyo, nandito yung pagkain eh. Nakakagutom kaya lumangoy. Okay lang. Nagugutom na nga rin ako eh. Nasaan na yung sandwich ko? Eto, ako nang magtatanggal sa tissue. Yan, kumain ka na. Ito, tubig. Salamat. Uy, ang sweet nila. Nakakainggit. Baby, ako nga rin. Subuan mo nga rin ako. Oo, ayan. Ano ba? Ang lambing-lambing mo talaga, no? Ikaw na ang pinaka-sweet na girlfriend sa buong mundo. Okay lang yan. Mahal pa rin naman kita eh. Dito pa talaga kayo naglambingan, ah. Ay, naiinggit ka? O siya, Angie, sagutin mo na nga tong si Romy at nang hindi na mainggit sa amin ng sweetie pie ko. Hindi naman niya kailangan mainggit eh. Paano hindi maiinggit yan eh? Hindi mo pa nga sinasagot. Hindi na nga kasi kailangan mainggit. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sinasagot mo na ba siya, Angie? Ano pa nga ba? Congratulations, pare! Uy, Ising, hindi ka na nananaginip. Hindi nga. Sinasagot mo na talaga. Ko? Girlfriend na kita? Paulit-ulit? Gusto mong bawiin ko? Oo na nga, diba? Sinasagot na kita. Hindi. Wala akong masabi. Yes! Girlfriend na talaga kita? Oo nga, ang kulit mo ah. Oh, congratulations. O siya, mag-moment muna kayo dyan. Doon lang kami, ah. Sandali, hindi pa ako tapos kumain. Dalin mo na lang yan. Puro kapag kain eh. Bigyan mo naman ng privacy yung dalawa. Wali ka na. Ito na nga eh. Masaya ka ba? Oo naman. Sobra. Pakiramdam ko nga ngayon, ako na yung pinakagwapong lalaki sa buong mundo dahil sa wakas, sinagot mo na rin ako. Ibig sabihin lang nun, mahal mo na rin ako. Nadala kasi ako dyan sa ganda ng boses mo eh. Sa kabaitan at sa pagiging mapagmahal mo. Kaya huwag mong bibitawan yung puso ko ha. Sa'yo ko lang binigay yan. Akin lang to. Hindi ko hahayaan na makuha pa ng iba. Popoy at Asmin, yun na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Sa wakas ay napasagot ko na rin si Angie, ang nag-iisang babaeng minahal ko. Kahit napasagot ko na siya, ay hindi pa rin ako tumigil sa panliligaw. Hindi ako nagbago. At siguro kung meron mang pagbabago, yun ay yung mas lalo ko pa siyang minahal. Ang tahimik mo naman ngayon. Anong iniisip mo? Wala. Pilit ko lang ini-imagine kung ano itsura ng lugar na pinuntahan natin. Sige, sandali. I-describe ko para sa'yo. Nasa isang park tayo pero hindi lang to basta isang park. Maaliwalas. Maraming puno. May mga upuan tulad sa atin. Tapos dito sa may harap natin, may playground. May mga bata naglalaro nga eh. Talaga? Ay, siguro ang saya nila kasi malaya silang nakakagalaw. Buti pa sila. Nalulungkot ka ba? Medyo. Naiinggit din. Pero okay lang. Ito yung binigay sa akin ng Diyos eh. Saka, nandyan ka naman kaya ayos lang. Mabuti naman at naisip mo ako. At least ngayon, hindi mo na naiisip na nag-iisa ka. Pinaparamdam mo kasi sa akin na kahit hindi kita nakikita, nandyan ka pa rin. Bakit mo kinakapa yung mukha ko? Gusto ko kasi ulit imaginein yung mukha mo eh. Ang tangos talaga ng ilong mo ah. Tapos, ang kinis-kinis pa ng mukha mo. Yung mga kilay mo, makapal. Medyo malalim ang mga mata. At yung labi mo. Kissable lips ba? Ngayon, naniniwala na ako sa isang bagay. Ano yun? Na may gwapo akong boyfriend. Siguro kapag namamasyal tayo, maraming babaeng naiingit sa akin, no?
Sinasabi nila na ang swerte-swerte ko. Hindi Masyado ka lang mag-imagine kaya nasasabi mong gwapo ko. Ikaw ang maganda. Parang hindi naman. Pero mahal, may tanong ako sa'yo. Ano? Kahit ba isang beses, naisipan mong ipagpalit ako sa iba? Kanino naman kita ipagpapalit? Di sa nakakakita, yung mas kaya kang alagaan. Bakit ba ako maghahanap ng iba? Nandiyan ka naman, di ba? Ang sagot ko sa tanong mo, hindi. Hindi ako tumitingin at titingin sa iba. Mahal na mahal mo talaga ako, no? Oo naman. Alam mo, minsan napapaisip ako. Ano kaya nakita mo sa akin kung bakit ako minahal mo ng ganyan? Kasi ikaw ang pinakamabait, mapagmahal at magandang babaeng nakita ko. Kahit hindi ako nakakakita? Oo, walang kaso yun sa akin. Anong karapatan kong magreklamo kung ako mismo may kakulangan din? Ikaw lang naman ang bumupuno sa pagkatao ko eh. Pinupuno mo ng pagmamahal ang puso ko. Ako rin. Kaya maraming salamat sa pagmamahal at pagtitiyaga mo sa akin, ha? Mahal na mahal kita. At kahit ano pa man ang mangyari, walang magbabago doon. Walang papalit sa'yo dito sa puso ko. Kasi sayong-sayo na to eh. Wala nang ibang makakaagaw pa. At dahil dyan, may tanong ako. Ano? Kung yayayain ba kitang magpakasal, papayag ka? Ha? 8 buwan pa lang relasyon natin ah. Nasusukat na ba sa tagal ng pagsasama para masabi mong handa ka ng panindigan siya? Kasi ako, unang beses pa lang kitang nakita, naramdaman ko na ikaw yung babae para sa akin. Pero baka mamaya nagkamali ka lang pala ng desisyon. Tapos sa bandang huli, iwanan mo ko. Sa tingin mo ba gagawin ko yun sa'yo? Ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit gumigising ako sa umaga. Ikaw yung nagbigay ng ngiti sa akin araw-araw. Angie, ikaw na ang buhay ko. Kung papayag ka, di na kita papakawalan pa. Angie, gusto kitang mahalin hanggat nabubuhay ako. Kaya sana, samahan mo ako sa bawat araw na darating pa sa buhay ko. At sana rin, hayaan mo kong alagaan at mahalin ka ng higit pa sa kaya kong gawin. Angie, handa ka bang pakasalan ako? Oo naman. Payakap nga. Salamat, Romeo. Pinasaya mo ako na sobra-sobra ngayon. Ako mas pinasaya mo. Angie, mahal na mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Popoy at Asmin, pagkatapos lang ng 2 taon na magkarelasyon ay nagdesisyon kaming magpakasal na ni Angie. Wala na akong mahihiling pa sa buhay ko. Nawalan man ako ng mga paa, ay may dumating naman na magmamahal sa akin ng totoo. Sabi ko nga, buti na lang pala ay naghintay ako sa dahilan ng Diyos. Naghintay kung ano ba talaga ang purpose niya sa buhay ko. Ito pala yun, ang magmahal at mahalin ng isang babaeng para sa akin, ang pinakamaganda at mapagmahal na asawa sa buong mundo. Dear MOR, Piso. Talaga naman, nakakatuwa naman itong story. Pero alam first mo, part ni Angie at ni Romy. Oo, wala naman akong i-contest dyan. Talagang nakakatuwa ang pag-uumpisa na pag-iibigan nitong ni Angie at saka ni Romy. Pero alam mo hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, binabaliktad ko yung eksena. Pero binabaliktad? Bakit? Oo, wala pa rin. Tinataktak ko nga dahil baka lumabas yung piso. Wala pang malinaw sa akin. Hindi pa natin malaman yung piso. Oo, wala pang malinaw na eksena sa akin. Bakit piso ang hashtag? Kaya curious ako sa second part, Popoy. Oo, saan diba? lalabas yung hashtag Dear MOR Piso.
Correct, malaking check. Anyway, mga kapamilya, sabi mo nga po, maganda ang nangyayari dito kay Romy at kay Angie. Kasi, who would have thought na, sa kalagitnaan ng mga kapansanan nilang yan, di ba, makakahanap pa rin sila. Ng diba, true love. Ng true love. Kasi aminin natin yan, alam mo, Popoy, ilan sa mga, or karamihan, sa mga kapamilya, kapatid nating mga PWD, o yung mga persons with disabilities, oo, yun na ang iniisip nila, di ba? Na parang wala na silang mahanap na walang kapalad correct, dito sa mundo. katuwang sa buhay. Kasi iniisip nila na gano'n na lang, hanggang gano'n na lang talaga sila. At yan po ang pinakamaling iisipin ninyo. Kung sakali kayo ay isa nga doon sa mga PWD na gano'n. Sa iba't ibang pamaraan, yung iba nga katulad ni Angie na bulag, yung iba naman ay pipe. Di ba meron pa pipe, may bingi, bulag ano pipit bingi, bulag tapos pipit yung bingi. mga inborn yung mga limbs nila, yung mga kamay, paa, may or mga yung iba diferensya. na aksidente, na incapacitate, mga ganyang eksena. Pero alam niyo mga kapamilya, ang maganda dito sa storyang ito, patunay lang, Popoy, na yung sinasabi natin na magiging wala ka lang kwentang tao kung pipiliin mong maging ganun. Yeah. At kung diba? pipiliin mong hindi magmahal at kung hindi mo papayagan na ikaw ay mahalin. At saka hindi, ito, speaking of yun nga, sabi walang kwenta, walang silbi, hindi ako naniniwala na walang pwedeng gawin ng mga PWD. Kasi tingnan mo naman kumpara mo dito sa kaibigan nga ni Romy. Diba? O yan, kompleto ha. Ito yung sinasabi ko lagi sa mga kapatid ko. After 7 months. Kompleto ang katawan, walang sakit na nararamdaman. Di ba? Pero walang tamaditi, katsaga sa walang trabaho. katsaga sa trabaho. Dinaig pa nga, yung iba nga mga PWD, may mga association, at may mga kumpanya, at bilib ako doon sa mga kumpanya, na nag-hire at ini-encourage na mga PWD ang kunin nila. Diba? Kasi maski sabihin mong naputulan ka ng paa, o naputulan ka nga ng paa, bakit may kamay ka pa naman? Oo naman, tuloy ang buhay. At yung utak mo, ganun pa rin, yung creativity mo lalabas pa rin naman. Tsaka tama nga yung sinabi nung kaibigan ni Romy na ano ka ba, paalang naman na nawala sa'yo. Diba? Pero meron kang kamay, si Angie humihinga pa. Yeah. Diba? Which is true. Diba? You make kumbaga parang maging productive ka sa kung anong natitira na lang sa'yo. Make use of what's left in you. Yan nga, kapag paminsan-minsan, di ba, meron tayong mga nakikita, mga na-feature sa yung mga napapanood natin. Walang mga kamay, pero nakakapagpinta gamit yung paa. At yung iba naman, wala talagang kamay at paa, nakakapagpinta gamit ang kanilang bibig. Di ba? Yun yung pinapinta nila. At maganda yung pagkakapinta. Tayo, kumpletong-kumpleto. Pagka pinagtabi mo yung gagawin natin na painting dun sa mga ginagawa nila, mas magandang di hamak yung ginagawa nila. Kaya yung mga PWD, wag niyong iisipin na you're lesser because of your, yung mga differences ninyo. Kasi may ibang tao na kompleto nga pero hindi kaya yung ginagawa ninyo. Oo, kaya naman talaga pero hindi nga nakaramdam ng konting pagod, ayaw na. Pero nakaramdam ng konting, na-offend ng konti, napagalitan ng boss, ayaw napagalitan, na. ayaw. Diba, ano pa yung mga ano pa yung dinaranas ng mga PWD na araw-araw ginudjudge sila ng mga tao. Na wala sila magagawa. Correct, walang mangyayari. At hindi lang yun, pati sa pag-ibig, halimbawa, malaman na PWD yung yung jowa mo, sasabihin ng pamilya, naku, sigurado ka ba? Mapapapasanin mo yan. Yan ang lagi iniisip, pasanin, obligasyon. Diba? Pero alam mo, Popoy, isa pa sa mga, maisingit ko lang, isa pa sa nabibilib ako na PWD, I don't know kung alam mo yun, yung lalaki na na parang inborn siya na, I don't know kung na polio yata siya, yung nag-cross stitch ng imahe ni Pope Francis gamit ang kanyang mga paa. Talaga? Oo. Hirap yun. Correct. Hirap nga mag-cross stitch gamit yung nakaduling Yun, as in malaking imahe nung mukha ni Pope Francis. Talagang pinaan niya, kinross stitch niya sa paa at binigay niya personally kay Pope Francis. Very good. Diba nga, sabi ko Diyos ko, ako hindi ko pagtsatsagaan yung ganyan. Ang hirap-hirap, pero si Kuya, tsinaga talaga niya yan. Malilimitahan mo lang talaga yung mga kakayahan mo kapag ka nag-set ka na ng limit. Kapag sinabi mo may hangganan lang yung kakayahan mo. Pero hanggat hindi, kaya mo naman pala. Kahit may kapansanan ka pa. At saka hindi lang yun, alam mo, may mga kapansanan pa. You can be an inspiration to others. Ano na lang, ito, example na lang natin si Nick Vujicic. Yung preacher siya, at pastor yata siya. Walang mga kamay. Walang kamay at
Walang mga paa, parang bewang lang. Tapos pantaas na yun, pero nakahanap Popoy? siya ng partner niya, di ba? Correct, na normal. Normal buo. ang nahanap niyang babae, di ba? At hindi lang yun. Once he speaks, grabe Popoy, talagang tagusan sa puso mo. Oo naman. Diba? You can be an inspiration kahit na sabihin natin kulang-kulang ka. Wag lang kulang-kulang sa utak, syempre, diba? Yung baliwag bulakan, diba? Ibang anik na yon. Pero yung kahit kulang ka sa katawan mo, diba? You can be an inspiration to others. Yan. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Popoy at Asmin, sa isang tulad kong pilay at si Angie naman ay bulag, naging mahirap para sa amin ang buhay. Pero kinaya namin yun. Kung ano-anong trabaho ang pinapasukan ko para lang magkaroon kami ng pera, habang si Angie naman ay nasa bahay lang. At kahit wala kaming magandang bahay at malaking pera, ay sobrang saya ko pa rin. Kapag kasi kasama ko ang asawa ko, pakiramdam ko ay wala akong kakulangan sa katawan. Ako ang nagsilbing mga mata niya, habang siya naman ang nagsilbing mga paa ko. Punong-puno ako sa pagmamahal ni Angie. At ang tanging hiling ko na lang sa Diyos ay sana ay magawa ko pang mapasaya ang pinakamamahal kong asawa. Alas 7 na pala ng gabi. Kailangan ko ng... Ano yun? Angie? Oh, anong nangyari dito? Gusto ko sana kasing magluto ng hapunan kaso natabig ko yung pinggan eh. Yan tuloy nabasag. Pero wag kang mag-alala, ako na maglilinis nito. Teka, wag mo nang damputin. Baka masugatan ka pa. Umupo ka muna dyan. Kukuha ko ng walis. Sige. Diba sabi ko sa'yo, kapag may gagawin ka sa kusina, tatawagin mo ako? Saka bakit ka magluluto? Gawain ko yun, hindi ba? Gusto ko lang naman kasing ipagluto ka eh. Palagi na lang kasing ikaw yung gumagawa dito. Nakakahiya na sa'yo. Anong nakakahiya sa ginagawa ko? Pakiramdam ko kasi wala akong pakinabang sa'yo. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Tingnan mo nga oh. Nakabasag na naman ako ng plato. Hindi ko talaga maiwasan minsan eh. Pasensya ka na ha. Ultimong pagluluto, hindi ko magawa para sa'yo. Huwag mo nang isipin yun. Anong hindi nakakapagluto eh? Ikaw na nga nagsasaing, hindi ba? Ako sa ulam. Ikaw naghahanda sa lamesa, ako naghuhugas. O ako nagpupunas dito sa bahay, ikaw naman na nagwawalis. O saan ang walang pakinabang dun? Partner nga tayo sa lahat ng bagay eh. Pero, nahihiya pa rin ako sa'yo. Mahal, hayaan mo na kaya ako magtrabaho. Mahal, hindi nga pwede. Diba? Baka mapano ka pa dyan sa labas eh. Kaya ko naman eh. Saka may mga trabaho naman para sa mga katulad ko. Para makatulong ako sa'yo dito sa mga gastusin. Alam ko naman na napapagod ka rin sa ginagawa mo kaya gusto kong tumulong sa'yo. Kaya ko to. Kaya kitang buhayin kaya hayaan mo na lang akong patunayan yun sa'yo. Oh, bakit ka naman natahimik bigla? Naisip ko lang. Wala ka bang tiwala sa akin? Oh, saan naman ang gagaling yan? Ayaw mo kasing tulungan kita. Sige nga, ano bang trabaho ang kukunin mo? Alam mo, wala nang bakante ngayon sa mga trabaho. Ako nga, nagtsatsaga sa pagtulong sa pawn shop ni na Mang Dado eh. Sumasideline din ako sa mga pag-aayos ng electric fan at TV. Oh. Kahit ano. Kahit piso-piso lang yung kitain, okay lang. Pera na rin yun. Mahal, hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo dahil kaya ko naman to eh. Ayaw kitang nakikitang nahihirapan. Tsaka mas gusto ko nandito ka lang sa loob ng bahay. Ayoko lang kasi na magsawa ka sa akin. Gusto ko yung masabi mo sa iba na maswerte ka sa akin. Oh, maswerte naman ako ah. Ay, mahal, huwag kang matakot na baka magsawa ako sa'yo. Papakasalan ba kita kung iiwan din kita? Saka di ba nga, nangako tayo sa isa't isa walang iwanan sa lahat ng bagay. Magkasama tayo, hindi ba? Oo. O edi yun ang palagi mong tandaan.
Mahal na mahal kita, hindi magbabago yun, okay? Okay. Mabuti. Halika na't kumain tayo para... Mahal? Mahal, okay ka lang? Medyo naninikip lang yung dibdib ko. Teka, ano nangyayari sa'yo, Romy? Tommy! Tumawag ka ng tulong. Sige, sandali lang. Popoy at Asmin, hindi talaga may iwasan ang problema. Dahil sa sobrang pagpapagod at puyat ay humina ang puso ko. Ang sabi ng doktor ay magpahinga raw ako at uminom ng gamot. Doon pa lang ay parang aatakihin na naman ako sa puso. Hindi ako pwedeng magpahinga at mapirmi sa bahay dahil kung gagawin ko yun, paano na lang kami ni Angie? Isama pa na sobrang mahal ng mga gamot na pinapainom sa akin. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay yung nakikita kong nahihirapan si Angie nang dahil sa akin. Yun pa naman ang pinaka-iniiwasan ko. Kahit mahirap, pinaparamdam ko sa kanya na kakayanin namin yun. Hindi kami pwedeng sumuko. Popoy at Asmin, tumigil nga ako sa pagtatrabaho at umasa kami sa tulong ng pamilya ni Angie. Hanggang sa nakita ko ang pagbabago kay Angie. Kung noon ay hindi siya halos umaalis sa tabi ko, ngayon ay hindi ko na siya mahagilap sa loob ng bahay. Palaging wala at gabi na kung umuwi. At doon ay nagkaroon na ako ng kutob. Tay, ano pong ginagawa niyo dito? Sinabihan ako ni Angie na ako muna raw magbantay sa'yo. Ha? Nasaan na po ba siya? Lumabas. Ang sabi niya, may gagawin lang daw siya. Sinamahan siya ni Nina at ni Joseph. Ano po bang ginagawa niya sa labas? Ilang araw ko nang napapansin na panay ang alis na sa bahay tapos gabi na akong umuwi . May alam po ba kayo kung saan siya nagpupunta? Hindi ko rin alam. Alam mo naman ang anak kong yun. Masyadong malihim. Si Nina lang ang nakakaalam pero syempre, pagkakutsaba ang dalawang yun kaya hindi ko rin alam. Kumusta na nga pala ang pakiramdam mo? Medyo ayos na rin po. Kailangan ko lang talaga magpahinga at uminom ng gamot sa tamang oras. Hindi ko nga po alam kung saan pa ako kukuha ng pera pambili ng gamot . Yung kinikita ko po, kasya lang naman sa aming dalawa ni Angie. Makakayanan nyo rin to. Magtiwala lang kayo sa Diyos. Oo nga pala, may dala akong pagkain para sa inyo. Maraming salamat po, Tay. Nakakaya naman po sa inyo. Naku, wala yun. Basta magpagaling ka lang para bumalik na kayo ulit sa dati. Tay, andito na po kami. Tamang-tama ang dating ninyo. Gising na si Romy. Mahal, kamusta ng pakiramdam mo? Saan ka nagaling? Gabi na. Mauna na kami, Romy, anak. Gabi na rin kasi. Sige po, Tay. Salamat po, Ate Nina, bukas ulit, Sige. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Saan ka nang galing at bakit ngayon ka lang? Diyan lang. Sinamahan lang ako ni ate. Hindi ba dapat nandito ka sa loob ng bahay? May sakit na nga ako dito. Nakuha mo pa maglakwatsa. Hindi naman ako naglalakwatsa Saan ka nga nagpunta? Huwag mo nang isipin yon. Baka atakihin ka ulit sa puso . Ito nga pala yung mga gamot mo. Nakabili na ako. Paano ka nakabili nito? Kung sabihin galing to kay tatay? Hindi. Basta, huwag mo nang tanungin pa. Ano ba, Angie? Huwag mo nga akong gawin tanga dito. Ano bang pinaggagawa mo sa labas at pag uwi mo dito sa bahay may dala ka ng pera? Romy naman. Huwag kang magalit. Yung puso mo... Kung ayaw mo akong magalit, pues magsabi ka sa akin ng totoo. Saan ka nakakuha ng pera? Anak, nang wag mo sabihin na lalaki ka, ha? Ano? Sabihin mo na! Para magawa ko magpasalamat siya sa lalaki mo. Siguro kaya buong araw kang wala dito sa bahay dahil humuhutot ka ng pera sa iba, no? Ito bang kabalit, ha? Hindi ko kailangan yan! Sige
Romy! Tatanungin kita! Ganun bang klase ng babae tingin mo sa akin, ha? Ganun ba? Na nagpapagamit sa ibang lalaki para lang kumita ng pera? Romy, ang sakit mong magsalita. Hindi ka na lang magpasalamat sa akin na kahit ganito ako, kahit hindi ako nakakakita, gumagawa ko ng paraan para mabuhay ka! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Kaya ko sarili ko! Talaga? Hindi ka nga makalabas sa bahay para makapagharap ng trabaho eh. Anong gusto mo? Maghintay ako na mamatay tayo sa gutom, ha? Na makisay ka dyan? Romy, hindi! Gagawin ko lahat para mabuhay ka, para mabuhay tayo, para malagpasan natin to. Kahit ano, susubukan ko dahil asawa kita eh. Ayokong pabayaan ka. Pero ano? Ano na pala ako? Yan lang mga masasakit na sinabi mo? Hindi ko tatanggapin ang mga binibigay mo kung alam ko... Wala kang alam, Romy! At para sa kaalaman mo, hindi ako nagbibigay ng aliw sa ibang lalaki. Lahat na pinapasok ko dito sa bahay na pagkain, gamot at pera, lahat yun galing sa pagod at pawis ko. Buong araw ko tinitiis yung init sa labas, yung pagod sa kakalakad habang nanghihingi ng kahit konting limos sa ibang tao. Nagsusulisit ako ng pera sa mga tindahan, grocery o kahit sa mga kainan. Kumakanta ako sa mga istasyon ng tren o kahit sa kalsada, kahit kasagsagan ng init. Kahit uhaw na ako, tinutuloy ko pa rin yun. Para lang makahingi ng kahit piso sa ibang tao para lang sa'yo. Para sa'yo. Buti nga mabait ang Diyos eh. Dahil marami ang naawa sa akin. Nagbibigay sila ng kahit konting pera para lang makatulong. Kapag tinatanong nila kung para saan yung ginagawa ko, alam mo kung anong sinasabi ko sa kanila, ha? Para sa taong rason kung bakit ako nabubuhay. Yan na yung asawa ko. Alam mo kung anong pakiramdam nun, Romy? Kahit ako, naaawa ako sa sarili ko dahil para akong pulubi sa ibang tao. Pero tinatanggap ko yun. Binabaliwala ko yun dahil mas importante ka kaysa sa mga tingin nila. Wala na akong ibang kayang gawin eh. Yan lang. Lahat ng trabaho sinubukan kong pasukin pero wala. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Ngayon, Romy, kukwestiyonin mo pa ba ang pagmamahal ko sa'yo? Kahit bulag ako at hindi nakakita, pero papatunayan ko sa'yo kung ano ang kaya kong gawin para sa'yo. Kaunting tiwala naman sana. Ikaw lang naman yung meron ako eh. Ganito kita kamahal. Kaya sana wag mo ako sanayin na masaktan kasi napapagod din ako. Popoy at Asmin, wala akong ibang naramdaman ng mga oras na yon kundi ang sobrang hiya sa aking sarili. Paano ko nagawang isipin yon sa isang babaeng tulad ni Angie? Hindi rin ako makapaniwala na magagawa niya yon para sa akin. At dahil nga sa nangyari, ay mas lalo ko pa siyang minahal. Mas lalo akong nagpasalamat sa Diyos na ibinigay niya sa akin si Angie. Sa kabila ng kakulangan niya, ay nagawa pa rin niyang ipakita sa akin kung gaano niya ako kamahal. Romy, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Oh, bakit bumangon ka na agad? Okay na ba yung pakiramdam mo? Oo. Gusto mo na bang kumain? Teka, paghahanda kita. Hindi ako nagugutom. Gusto kong pag-usap tayong dalawa. Umpo ka muna. Sige. Ano yung pag-uusapan natin? Gusto ko sanang humingi sa'yo ng tawad sa nangyari kahapon. Wala na yun. Hindi, Angie. Malaking bagay yun.
Kasi sa unang beses, na-question ko ang pagmamahal mo. Natapakan ko ang pagkatao mo at hindi yung gawain ng isang tao nagmamahal ng totoo. Patawarin mo ako dahil nasaktan kita. Sa totoo lang, may kasalanan din naman kasi ako sa'yo eh. Hindi ako nagsabi sa'yo ng totoo. Siyempre, nag-alala ka lang sa akin kaya kung ano-ano nang pumasok dyan sa isip mo. Pero Romy, gusto ko lang malaman mo na wala akong iba. Wala akong lalaki. Alam ko, at naniniwala ako sa'yo. Kilala naman kita, Angie. Alam ko ang takbo ng isip mo at kung paano ka magmahal. Ang puso mo. Akong may mali dito at hindi ko sinasadya ang lahat. Ang gusto ko lang naman kasi yung makatulong ako sa'yo. Kahit sa ganitong paraan man lang. Ayoko kasing nahihirapan ka. Kung pwede naman ako may gawin at ito yung naisip ko. Naiintindihan ko. Kaya nga gusto ko magpasalamat sa mga ginagawa mo para sa akin. Alam kong mahirap yan pero ginagawa mo pa rin. Kasi mahal na mahal kita. Kahit ganito lang ako, basta para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Ikaw kasi nagparamdam sa akin na parang wala akong kakulangan eh. Kahit hindi ako nakakakita, pinaramdam mo kung gaano kaganda yung mundo kapag kasama kita. At habang buhay ako magpapasalamat sa'yo. Hindi mo naman kailangan magpasalamat sa akin. Kasi ginawa ko yun dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Kung ako ang nagsilbing mga mata mo, ikaw naman ang nagbigay ng lakas sa mga paa ko para makalakad papunta sa mas maganda at mas masayang buhay. Dito ko napatunayan na hindi ko kayang mawala ka sa akin, Angie. Ikaw na yung kalahati ng puso ko at kapag yun nawala, hindi ako mabubuhay. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ako mawawala sa'yo. Mag-asawa tayo, di ba? Nangako tayo sa isa't isa na sa hirap man o ginhawa magtutulungan tayo. Kahit lumipas ng maraming taon, nandito pa rin tayo. Magkasama at nagmamahalan. Ayokong sayangin yung pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos na magmahal ng ganito. Mahal kita. Hindi naman tayo maghihiwalay eh. Kahit nga ayaw mo na sa akin, nandito pa rin ako. Maghihintay na bumalik ka sa akin. Ang gusto ko lang, Romy, magkaroon tayo na mas malalim na pagtitiwala sa isa't isa. Yung tiwala na kahit ano pang dumating sa atin, hindi basta-basta mawawala yun. Kasi yun yung pinakamahalaga sa pagmamahal, di ba? At palagi mong tatandaan, hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita. Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Popoy at Asmin, ako na yata ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. At kahit ano ang mangyari, ay hindi ko sasayangin ang pagmamahal ni Angie para sa akin. Sa kabila ng mga kakulangan namin sa isa't isa, ay nagawa pa rin naming punuin ang pagmamahal ng ang mga puso ng bawat isa. Na sa tingin ko, yun naman talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Popoy at Asmin, sana ay hayaan niyo akong magbigay ng mensahe sa asawa ko. Para sa pinakamamahal kong si Angie, maraming salamat sa iyo dahil dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang bumuo ng pagkatao ko, ang nagbigay saya sa mundo ko. Kulang ang salitang mahal kita para maipaliwanag kung gaano kalalim ang pagmamahal ko sa iyo. Gagawin ko ang lahat-lahat. Mapasaya lamang kita. Walang iwanan. Mahal ko. Kahit kailan ay hindi kita iiwan. Dahil ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Popoy at Asmin, maraming salamat sa inyo at patuloy sana kayong pagpalain ng Diyos.
Lubos na nagmamahal, Romy. #Dear MOR Piso. Talaga naman nakaka-touch itong storyang ito nila Romy at niya Angie. Ayan. Correct. At nalaman na nga natin, nahanap na rin natin na parang Pokemon Go, itong #Dear MOR Piso. Yun naman pala yun. Yun naman pala. Nanlimos pala siya. Nanlimos. At sa iba't ibang pamamaraan. Correct, Hindi lang yung nanlimos basta at- nanunutok ng Correct. kamay na ganyan at nanlilimos. Correct. At hindi lang yung mga nanlilimos, kundi, yun nga, sabi mo, yung mga kumakanta kumakanta. sa Alam mo, bus. may mga ganyan. Sa LRT, yung mga bulag na kumakanta. At yung tumutugtog. Hindi lang sa LRT. Sa Marami. mga daan. Sa Diba? mga Yung may mga kalsada. baon-baon sila, mga amplifier. Tapos kumakanta sila, may lata. Alam mo, diba? na-appreciate ko, Hasmin, yung mga kapamilya natin na ganyan, merong pisikal na kakulangan na mga nagtatrabaho pa rin sa abot Correct. ng kanilang mga makakaya. Ang ayoko lang talaga nakikita, Asmin, yung meron kasi dati na uso yan Ano yung para mga iba nagbubulag-bulagan lang. Ay, oo, totoo Tapos yan. Ano ka ba? Ano kaya yan? aalalayan pa ng isang bata na dapat ay nasa eskwelahan. Na red alert yan, Oo. di ba? Ayan, tapos mga ginawa ng modus. Tapos yung iba nga, meron pa yung pilay, Yung kuno. pilay, oo. Pala nakatago lang yung Yung paa. napanood ko yan. Yung dyan sa may overpass ng Doon lang. ng dyan sa may north, ganyan. Nakakainis. Correct. Dahil meron talaga mga tao na nagsasamantala rin sa mga ganun. Meron talagang nangangailangan ng mga may kapansanan. Correct. Pero alam mo, Popoy, ako mas gusto ko yung nagbibigay sa mga yun nga, yung may mga kapansanan, kesa doon sa yun nga, yung nangangalabit lang, yung mga nanay na may daladala pang mga anak na andudusing, kakatukin yung pintuan mo. Doon ako naiinis. Diba? Kakatukin yung sasakyan mo, manghihingi. Yan. Mas gugustuhin ko pa yung mga ganyan, yung nagbibigay ako sa may mga kapansanan na kumakanta, Kesa naman yung anlalakas, ginagawang front yung mga bata. Ito, ngayon, mag-Burr months na, Hasmin, ha? September na. Peak season yun na naman. Mararamdaman na naman natin ang pagdating ng mga kaperahan ng mga tao, 'di ba? Ayan, at kasabay na nga rin ito, ayan, yung pagdating din ng mga, alam mo yun, parang ini-import sila from galing From sa mga somewhere. probinsya. Correct. Alam mo dito sa Marikina lang, Oo. dyan sa bandang Markinton, dyan sa crossing dyan. Kapag ka ganyan magpapasko, ang Dumadami daming sila. mga, hindi ko alam kung mga badyaw ba sila o yung mga mangyan. Alam mo, ako may bitbit na mga bata. Naniniwala ako parang may mga Sindikato yan sa Sindikato. likod ng mga yan. Mm. Kaya kung ako sa inyo mga kapamilya, imbis na yun nga, hindi naman sa imbis na bigyan nyo ng limos yung mga, yun nga yung may mga nanay na may mga anak na Karga dala, mga anak, i-refer nyo na lang sila sa DSWD or better yet, ang bigay nyo pagkain. Or, diba? Or hanapin nyo kung sino ang nagdi-dispatch sa kanila, i-report nyo, please. Correct. O i-report po ninyo. Ako, naiinis talaga ako sa ganun. Kasi sa ganyan, hindi ako nagbibigay basta ng limos, Asmin. Ayan, nagbibigay ako pagkain. Kung meron. Ako din, kung meron akong pagkain. bitbit. Kasi ayoko yung nagbibigay ng limos dahil nga kontrang-kontra ako ron sa mga Kasi sindikato. the more na kinukonsinti mo yung mga yan, the more na unang-una, dadami sila Dadami. dito. At yung iba namimihasa. Correct. Pero dito naman sa kaso ni Angie at ni Romy, maaano mo rin pwede ka magkamali pero minsan ma-assess mo na talaga nangangailangan mararamdaman lang. mo. Oo, Kung nangangailangan yung ng tulong. instinct mo, na malalaman mo naman kung sincero itong taong to na humingi Tama. talaga ng tulong o gumigimik lamang. Lalo diba? na nga O bumomodus lang. Lalo na nga kapag ganyan, may mga kapalit na mga talent, ganyan, Correct. kinakantahan ka, tinutugtugan ka, okay lang Hindi yan. lang din yung Popoy ha. Alam mo yun sa mga bus na may mga estudyante ko no na papasok tapos magbibigay ng sobre. Bumili naman kayo ng kung yung magbibigay lang ng sobre ayoko lang ng gano'n. Bili ng mga pagkain. Yung bumibili ako doon kahit sabihin mong mas mahal kasi at least sila hindi mo sabihin nanghihingi lang sila. Dahil meron naman pinapalit kahit yung ultimong simpleng ballpen lang. 'Di ba na binebenta nila sa halagang magkano 20. Okay na 'yun, 'di ba? Kung 'yun ang paraan para makatulong ka, hindi mo naman sabihin na kinonsinti mo lang yung tao na binigyan mo lang ng ganun-ganun na lang. Yun. Ay, nako. Pero iba pa rin po yan dun sa mga bigla na lang pumapasok, mga walang tsinelas pero may pambilin sobre na mga bata. Hawak na naman ng mga sindikato yun. Ang dalas ko nakikita yung sa jeep.
Sa jeep, yung may pambigay silang sobre pero pambili ng tsinelas, wala. Correct. Malaking check. But anyway, ang buong storyang to, Popoy, na-realize ko at ang learning ng storyang ito for me is that wag nating tignan yung mga may kapansanan na, wag natin maliitin yung may mga kapansanan. Hindi lang pagdating sa kakayahan na, pati na rin sa kakayahan magmahal. Yun. Diba? Kasi wag nating kumbaga parang wag natin silang ismulin. Kasi tignan mo naman, 'di ba? Kahit na may kapansanan yung mga 'yan, pero yung laki ng sakripisyo na kaya nilang ibigay because of love, baka mas matindi pa kaysa sa atin. Ikaw ba, Popoy? Actually, mas matindi pa. Correct. Ikaw ba, Popoy? Tanungin kita, kaya mo ba yung mga malimos ka sa daan? Kung ngayon na diba? nakakakita ako, kakailanganin ko, nagugutom na kami, parang ano pa rin parang may pride ka pa rin kasi Correct. buo naman yung katawan mo Correct, Ayan. malaking Pero check. kung talagang wala namang choice, hindi ko sinasabing wala rin namang pride itong mga ganito, may kakulangan. It's just that yun na yung huling resort. Diba? Pinakamalapit na magagawa nila. Correct, malaking check. Kaya nga sabi ko nga dito, nung nalaman ko kung ano ba yung dahilan, akala ko nga si Ate Angie nag-entertainer, as in, kung may nagpapabugaw. Pati si Romy nagduda. Pero nung narinig ko na sinabi niya yun nga nanlilimos, na-touch talaga ako. Oo naman. Nasabi ko, oh my God, ako siguro hindi ko kayang gawin yung ginawa ni Ate Angie. At mahirap talagang kumita ng pera kung hindi ka nakakakita. Tama, ng correct, literal. Oh. Kaya ako saludo talaga ako sa mga kumpanya na nag-hire ng mga PWDs. Dito diba? sa ABS-CBN, meron tayong ilang mga kapamilya na mga 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 disabilities. Correct. Tsaka di lang yan, meron din ako napanood na isang malaking kumpanya ng mga toothpaste, mga sabon, hinahire nila mga PWDs. Diba? Sana dumami yung mga ganyang kumpanya na tinitignan ang mga PWD bilang isang produktibong mga mamamayan. At meron ding sarili mga kakayahan na hindi basta-basta maibibigay ng kung sino lang. Correct. Tulad na lang, tingin ko magiging maluwag yan kapag tinanggal na yung height limit sa ibang mga trabaho na hindi naman talaga kailangan ng mga height limit. Ayan, yung age limit. Ayan, hanggat kaya magtrabaho, ayan, ang ganda niyan sa balita nitong nakaraan. Yung age limit. Yung age limit, talagang kung kaya pa naman magtrabaho, ibigay lang. Correct. Tingin ko yung iba kasi nag-iingat dahil sa benepisyo. Correct. At saka yung mga nagre-require ng face limit. Ano? Face limit. Face limit. Oo, kapag pangit ka, hindi pwede. Ayun pa. Sa mga stewardess, hindi pwede kaya yun. Ano ka ba pati sa mga GRO? With pleasing personality. Siyempre naman po dun sa GRO, sino ba naman gustong tumable sa pangit? Ano ka ba? Ay hindi, dapat pati doon. Tumatanggap nga kayo ng single mom accepted. But not with pleasing personality. Correct, yung mga face limit na yan, di ba? Sa pag-artista. Sabagay, marami na rin naman pangit na sikat na talented. Yeah, tapos may mga papasok pa sa katauhan ni Hasmin. Sorry. Na magaganda. Hindi ko bet mag-artista. Diba? Politiko agad-agad. Hugot line ni Popoy. Hindi hadlang ang kapansanan para makatagpo at makaramdam ng tunay na pagmamahalan hanggat buo ang puso mong umibig. Kahit anong pisikal na kakulangan ay baliwala na lang. Bayan, habayanas? Sharing keme. Ang haba. May na nga may clean na ba yun? Oo. Ano pa tong akin? Etong hugot lang ni baby girl. Minsan, mas may silbi pa ang may mga kapansanan kaysa sa mga taong kompleto nga ang katawan, binaldado naman ang katamaran. Thank you very much. Para may pinariringgan ka na naman dyan, Maraming ng mga tamad na tao sa mundo. Kasama ang mga hindi na ngayon. Dahil na siya, nag-work daw siya. Kasama nyo nga po kami, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si baby girl Hasmin, ito lang yan sa MOR 101.9. My only radio for life.